Wow, look at this view guys, very spectacular. May sea of clouds pa. Yan. Sa probinsya ng Iloilo, makikita ang ilan sa mga magagandang kabundukan na bumubuo sa Panay Island. Ngayong araw ay itatampok natin ang isang nakakamanghang bundok na matatagpuan sa Barangay Igpaho sa munisipalidad ng Tubungan, Iloilo. Isang 4th class municipality sa probinsya at may tinatayang populasyon na umaabot sa 23,021 katao ayon sa census ng taong 2020. Bilang isang landlocked municipality, ito ay napapalibutan ng mga magaganda at nakakamanghang kabundukan na nagbibigay buhay sa iba't ibang uri ng halaman at hayop na endemic sa area. Ngayong araw ay bibisitahin namin ang isang bundok na maituturing kong isa sa mga bihira lang inaakyat ng mga bisita dahil bukod sa mababa lamang ito ay tila wala ito masyadong challenge sa iba. Gayunpaman, kitang-kita mula sa kalsada ang hubog nito na tila ay nanghahalina at kumakaway sa bawat dumaraan. Mababa lang itong tingnan mula sa ibaba, pero susubukan naming akyatin ang tuktok nito upang lubos na ma-experience ang angkin nitong ganda at masilayan ang 360 view ng paligid mula sa itaas. Wala akong masyadong makuhang sapat na impormasyon tungkol sa bundok na ito. Subalit, ayon sa napagtanungan naming matanda sa baryo, ito ay tinatawag na Bato Tumlagit. Upang lubos niyong masaksihan ang aming adventure, ito at sisimulan na natin ang kwento. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. So hi guys, it's already 12 o'clock and papunta kami ngayon sa Barangay Igtuble and dito rin yan matatagpuan sa municipality ng Tubungan. As you can see, sa kalsada pa lang ay bubulagain ka na ng mga mountain ridges mula sa malayo and medyo hindi ganong welcoming ang weather ngayon. Kasi kanina ay mainit pa at hindi namin in-expect na didilim na lang after a few minutes. At ayan na nga unti-unti nang pumapatak ang ulan mula sa kalangitan and malas lang natin, wala tayong dalang kapote o kahit payong man lang After ng maikling oras ay narating namin ang Barangay Igtuble and hindi na ito bago sa akin dahil ilang beses na rin kaming pabalik-balik dito. Sumilong muna kami saglit habang inaantay na tumila ang ulan. And after a while, na medyong humina na ito ay nagpa-register muna kami as a protocol para sa mga bisita. Video dyan. Pagkatapos ng registration ay tumuloy na kami sa itaas na bahagi ng lugar kung saan matatagpuan ang bundok na akyatin namin. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa itaas. Subalit hindi pa rin tumitila ang ulan, kaya nagantay muna kami ng ilang minuto bago magsimula sa pag-akyat. Ano gitu mapalagas ka Sige, naka-player niya. Palipad doon ko. Uy, amo siya. After tumila ng ulan, nag-start na kami ng aming hike. So far, pang beginner lang naman ito since mababa lang siya.
Nagpalipad na rin ako ng drone para ma-record ang pag-akyat namin at para makita ng buo ang trail papunta sa itaas. Laking tulong ng drone sa vlog na ito, lalong-lalo na sa feature nito na active tracking kung saan magla-lock in sa subject ang focus ng camera habang naglalakad. Susundan nito ang subject habang naka-activate ang obstacle avoidance sensor sa pagdetect ng mga obstructions sa daraanan nito, kagaya na lamang ng mga punong kahoy. Well, this is not a sponsored video pero DJI baka naman. Back to the story, unti-unting nagkaroon ng fog ang paligid habang tinutunton namin ang daanan at blessing in disguise ito para sa akin dahil nagkakaroon ng magical effect ang paligid kapag nababalutan ng ulap. Para kang nasa kalangitan. Pero syempre, kailangan din nating mag-ingat dahil zero visibility means may pagkakataong pwede tayong mapahamak, lalong-lalo na kung pag-akyat ng bundok ang pinag-uusapan. Good thing na lang at medyo hindi pa gaanong makapal ang fog habang nasa daanan paakyat pa lang kami. Maya-maya ay medyo hindi namin makita ang trail dahil sa kapal ng mga talahib na nasa paligid. Kaya pinagtiyagaan na lang namin na makipagbuno sa madadawag at nagtataas ang mga damo para lang makaabot sa itaas at mapagtagumpayan ang pagsubok bago pa tuluyang kumapal ang ulap na nasa paligid. After ng challenging na hike, narating na rin namin sa wakas ang summit nito at saktong pagdating namin sa taas ay nagsimula ng kumapal ang ulap at tuluyan ng nagkaroon ng zero visibility sa tuktok ng bundok. And guys, although hindi clear ang view mula sa itaas ay napaka-magical ng feeling dahil para kang nasa isang wonderland o kaya naman ay isang fantasy world dahil sa kapal ng fog. Sa tulong ng drone ay na-record ko ang isang pambihirang pagkakataong minsan ko lang din masilayan. So ayan guys, kung napapansin ninyo sa footage na ito, no, tuluyan ng nilamo ng fog ang paligid, no, na nakapaligid sa bundok, natatakpan na, and this is around 2:44 PM already, so malapit ng mag-alas 3. And ayan, hindi namin makita yung 360 view ng paligid dahil naka-obstruct yung fog. So hopefully mamaya mag-clear siya. Kaya antayin lang natin. This is by far the most epic shot I've had in this area. Ayan guys, makikita nyo out of nowhere biglang lumabas yung summit ng bundok. So napakaganda niyang tingnan, para kang nanonood ng isang epic na adventurous na movie, no? And as the drone gets farther and farther, makikita mo yung extended view ng paligid kasama syempre yung bundok, yung summit, specifically para siyang part ng isang lost world or alien world na usually nababasa lang natin or nakikita natin sa mga documentaries and many more. After ng ilang minuto ay unti-unti ring naglaho ang mga ulap at maya-maya ay nagpakita rin ang magandang view ng mga katabing kabundukan. So ayan guys, tingnan nyo, unti-unti nang
nawawala yung fog and nakikita na rin namin mula rito yung overlooking view ng mga places sa ibaba and pati na rin yung mga katabing bundok. Nakikita na rin namin ng mas malinaw. Tinake na rin namin ang opportunity na magpa-picture sa malaking bato na nasa tuktok ng bundok na ito. Naging maingat naman kami sa aming ginawa dahil isang maling galaw ay maaari kaming pulutin at paglamayan sa ibaba. Tukulil daw sa babaw, no? Babaw. Isang maling galaw. Kape ang katatak. Apa? Lempat len jump shot. Dali lang. Wak pa. Diyan ka na. Tubangig yan. Yan sa likod mo, likod. Hindi matuwa ang ulo mo lang nan. Tubang dyan. Nan, mo kara. Tubang dyan. Sa drone. Nan, mo kara. Pagkatapos masiyahan sa view at nabusog sa ganda ng kalikasan, napagdesisyon na naming bumaba ng bundok. Baon ang masasayang alaala na bigay ng kalikasan, satisfied kami kahit na medyo hindi naging mapagbigay ang panahon. Ito ay palatandaan lamang na marami pang mga tanawin sa Pilipinas na kagaya nitong nagtatago lamang sa mga liblib na lugar at nag-aantay na madiskubre ng mga taong uhaw sa adventure. Maraming salamat sa panonood. Ito po si Miko at ito ang Wonderverse.